Hello po mga kapatid, isang magandang umaga at pinagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero syempre po, tayo po muna ay mananalangin. Hindi niyo po akong samahan. Magsiyo po tayo. Ama, aming Diyos sa langit, aming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat na naman sa umagang ito. Una po, muli mo kaming ginising ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman ng pagkakataon sa aming mga buhay. Lalong-lalo na ngayong umagang ito, ang pagkakataon na makapagbasa, makapag-aral ng iyong mga salita. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan at buksan ng aming mga puso at isipan upang ang lahat ng aming maririnig ay lubusan naming maintindihan. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan, upang puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Maraming salamat na naman, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Lord, inaangkin na po namin ulit ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Sa inyong lahat. Bago po tayo mag-umpisa, unahin ko lang po yung mga bago sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. Mga kapatid, nandito na po tayo sa last part ng chapter 9, mga kapatid. Tayo po ay mag-umpisa na. Chapter 9, verse 27. Sabi po dito, pinatay si King Ahazia. Nakita ni King Ahazia ang nangyari, kaya tumakas siya papuntang sa Bet Hanggan. Sabi dito, hinabol siya ni Jehu at pinag-utos nito na panain siya. Tinamaan siya ng araw habang nasa karwaheng sabi rito, pang-akyat ng Gur sa may bayan ng Eblim. Nakatakas siya papuntang sabi rito, Magido at doon namatay. Dinala ng mga opisers niya ang bangkay pagbalik sa Jerusalem sakay ng isang karwahe at nilibing sa libingan ng mga ninuno niya sa city ni David. Naging hari ng Juda si Ahazia noong ika-11 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. At verse 30, pinatay si Queen Jezebel. Pagdating ni Jehu sa Jezreel, nabalitaan ni Jezebel ang mga nangyari. Naglagay siya ng eyeshadow, inayos ang buhok at sabi dito, dumungo sa bintana ng palasyo. Pagpasok ni Jehu sa city, sinabi ni Jezebel, kapayapaan ba ang dala mo? Simbri, sabi rito. Ikaw na mamamatay ng sariling mister. Sabi ganyan. Sabi pa rito mga kapatid, tumingala si Jehu at sumigaw, sino sa inyo ang kakampi ko? 2 o 3 opisyal ng palasyo ang dumungaw sa kanya mula sa bintana. Sinabi ni Jehu sa kanila, ihagis nyo siya dito sa baba. Hinagis nga nila si Jezebel nang bumagsak sa lupa. Tumalsik ang dugo niya sa pader at sa mga kabayo. Sinagasaan pa siya ng karwahe ni Jehu. Pumasok si Jehu sa palasyo para kumain at uminom. Maya-maya, sinabi niya, kunin ninyo ang
sinumpang babaeng yun at ilibing. Tutal anak pa rin naman siya ng hari. Pero nang lumabas ang mga lalaki para ilibing ang bangkay, wala silang naabutan except sa bungo at mga buto ng mga kamay at paa ni Jezebel. Nung nireport nila ito kay Jehu, sinabi niya, katuparan ito ng sinabi ni Lord kay Prophet Elijah, kakainin ng mga aso ang katawan ni Jezebel sa lupain ng Jezreel. Kakalat ang bangkay niya na parang dumi ng hayop at walang makakakilala sa kanya. Amen and amen. Kung maalala natin, iyan po talaga ang sinabi ni Propeta Elijah na mamamatay si Queen Jezebel at kakainin ng mga aso. Magkakalat ang kanyang mga dugo. Sinabi po yun at yun nga ang nangyari. Ito yung tuloy-tuloy na kaguluhan nila hanggang sa makabalik nga si Jehu sa kaharian. At yun nga ang nangyari. Ipinahagis niya si Jezebel sa bintana. Sabi nga dito, nagkakalsikan ng mga dugo niya. At nung ipapalibing niya, sabi rin dito, pinuntahan, ngunit wala nang nakita kundi bungo at mga buto na nga lang ng kamay at paa. Katuparan ng sinabi ng ating Diyos kay Queen Jezebel at dun sa mga mangyayari sa hari, sa mga haring nabanggit dito sa ating binabasa, sa ating pinag-aaralan. Totoong nangyayari yun mga kapatid, pero sa maniwala kay sa hindi, may mga taong hindi naniniwala na ang lahat ng kasalanan, ang kapalit nito ay kamatayan. May kabayaran ang lahat ng ating ginagawa. Totoo po ang lahat ng iyon. Kaya kung anuman yung ating mga kasalanan noon na gawang hindi maganda, dapat ito'y noon pa ay ating naihingi na ng kapatawaran at hindi na muling ginagawa pa upang hindi tayo maparusahan ng ating Diyos. Dapat hindi na tayo gumagawa ng kasalanan upang hindi tayo magbayad ng malaki sa ating Diyos. Yes, pag humingi tayo ng tawad, mapapatawad tayo ng ating Diyos. Ngunit, mga kapatid, tandaan din natin ito, magbabayad pa rin tayo sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin yun. Kaya dapat hanggang ngayon, nang makilala na natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, dapat hindi na tayo nagkakasala upang hindi madagdagan ang ating pagbabayaran sa ating Diyos. Yan lang ang sinasabi sa atin mga kapatid. Yan ang sinasabi sa atin ng ating Diyos sa ating pagbabasa dito sa mga nakaraan nating pag-aaral o aking mga sharing ng salita ng ating Diyos. Maraming nangyari kung ano sinabi ng Diyos sa mangyayari, sa hari, sa mga tao. Totoo itong nangyayari. Pero napansin nyo, hindi ka agad-agad na nangyayari ito. Pero nangyayari talaga ang lahat ng sinasabi ng ating Diyos. Na dapat natin pinagsisisihan ang lahat ng kasalanan at huwag na natin itong gawin at balikan pa. Kagaya sa ating binasa, mangyayari ang lahat ng sinasabi ng ating Diyos. Dapat tayo magpasalamat dahil may naririnig tayong salita ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng warning araw-araw. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon araw-araw na dapat natin itong samantalahin. Dahil darating ang araw, wala na tayong mababasa at mapapakinggang salita ng Diyos. Paano pa natin malalaman ang gustong sabihin sa atin ng Diyos? Kaya ngayon pa lang, isa puso, isa buhay at tuparin natin ang mga sinasabi ng ating Diyos at yung kanyang mga warning, babala sa ating lahat. Paniwalaan natin
upang hindi tayo mapahamak. Ito lang ang masasabi ko mga kapatid. Tandaan po natin ito. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesus. Kaya patuloy niya tayong kinakausap sa pamamagitan ng kanyang salita. Gusto niya, huwag na tayong magkasala. Gusto niya makasama tayo sa kanyang kaharian sa langit. Kaya patuloy tayong binibigyan ng warning, kinakausap. Sinasabi ko ano yung mga pangako niya sa atin. Yung kanyang mga plano sa atin na noon pa. Patuloy niya itong sinasabi sa atin. Pero patuloy din ang mga tao sa pagbaliwala nito. Kaya mga kapatid, ulitin ko lang, isa puso, isa buhay natin ang mga naririnig natin, nababasa nating salita ng ating Diyos. Huwag natin itong baliwalain mga kapatid. Salamat sa ating Diyos dahil talagang alam ko, I believe na sobrang mahal tayo ng Diyos. Tayong lahat. Salamat sa salita ng ating Diyos na narinig natin ngayong umagang ito. Huli tayong mananalangin mga kapatid. Huli niyo po akong samahan. Magsiyuko tayo. Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat sa iyong mga salita. Salamat sa pagbigay niyo na naman ng paalala sa amin. I pray na hindi lang namin ito mabasa. Dapat din namin itong gawin. Ito pa rin sa aming mga buhay. At ibahagi, i-share din namin ito sa aming mga mahal sa buhay at ibang tao upang malaman din nila ang iyong mga pinasasabi. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa pagbaliwala namin ng iyong mga salita. Forgive us all, Lord. And I pray sa mga oras na to, lahat na nakapakinig ng pag-aaral na to, ng panalangin na to at nananalangin ngayon, Lord, huwag mo kami pabayaan. Ilayo mo po kami sa gawang masama. Ilayo mo po kami sa kasalanan upang hindi kami maparusahan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, guide us, O God. Protect us. Help us. In Jesus' name. Salamat po, Lord. Alam ko po na narinig mo po ang aming panalangin. Alam ko po na hindi mo kami pababayaan. Natutuparin mo yung mga pangako mo sa amin na hindi mo kami pababayaan, niiiwanan. Itutuloy mo, Lord, yung mga plano mo sa lahat ng tao. In Jesus' name. In Jesus' name. I pray maraming makakilala sa iyo, sumampalataya sa iyo, sumamba sa iyo, magpuri sa iyo at magpasalamat sa iyo ang lahat ng tao sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Lord. Salamat po. Kiniklaim ko po na narinig mo na ang aming panalangin. Hindi mo kami pababayaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord, for all the blessings, guidance, and protection. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin lahat. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen, Amen. Salamat sa ating Diyos. Alam kong dinig na Diyos ang ating panalangin. Muli mga kapatid, mag-iingat po kayo palagi. Lagi kayong manalangin. Mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.